Ang paw ni Xiao ay nanginig sa galit. Pinunasan ni Mo Chen ang dugo mula sa kanyang bibig at inaangkin na sinira niya ang formation para sa hayop, na sinasabi sa kanya na hawakan ang cleanup. Ang katawan ni Xiao ay lumiliit habang sumundot siya ng isang claw patungo kay Mo Chen, sinasaway na mapanukso siya at dapat niyang subukan ang cleanup sa sarili. Inaakusahan siya ng pagkilos na parang siya lang ang nagtatrabaho habang itinatago ang dugo sa kanyang bibig sa kanyang kamay at nang ahas siyang kunin ang sakit ng formation. Pumasok si Zhongcheng habang si Xiao ay kumakagat sa ulo ni Mo Chen, nanawagan sa kanilang dalawa na ihulog ito dahil ginawa na ng bawat isa ang kanilang bahagi. Nakakalat ang mga bisig, ngumiti si Zhongcheng na ang formation ay nasa ibaba at inutusan ang lahat ng Flying Immortal Sect na armasan ang kanilang mga sarili at sumugod para sa kanya. Ang pagkabigla ay rumiripple sa pulutong. Ang mga mata ng isang disciple ay lumaki sa paningin ng isang 8th grade spirit sword. Ang isang babae na disciple na kumukuha ng isang 9th grade spirit sword ay nagtaka ng malakas kung nanaginip ba siya. Tumawa si Zhongcheng at sinabi sa kanila na kunin ang kanilang pagpili at sunggaban ang mga magagandang bagay. Nagtaka si Venerable Lanling na ang ganoong mga sandata ay ipinapasa sa mga disciples na parang libreng merienda. Tinawag siya ni Zhongcheng, ginawa siyang umikot sa pagtataka. Inihagis niya sa kanya ang isang espada, nagpapaalala sa kanya na sinira ng Chan Imperial Court ang kanyang sandata, sinasabi sa kanya na gamitin ang isang ito sa ngayon. Naggasp si Lanling na ang isang 8th grade spirit sword ay ibinibigay bilang isang hamak na stand-in. Kinuha ni Jiling Han ang isang espada at sumugod sa harap, sumisigaw para sa isang pagsingil sa sect. Ang iba ay umungal bilang sagot, sumasabog pagkatapos niya. Nag-arma si Lining sa sarili at inanunsyo na pupunta din siya. Ang isang kamay ay sumunggab sa kanya pabalik, nagbabala sa kanya na humawak. Pinindot ni Mo Chen ang isang palad sa kanyang ulo, na nagsasabi na pansamantala niyang i-unlock ang 3 layers ng kanyang seal, inutusan siyang sundin ang kanyang mga direksyon kapag nagsimula ang labanan. Sumang-ayon si Lin Ning, tinawag siyang master. Nagkasalungat ang magkabilang panig. Pinamunuan ni Jiling Han ang pagtulak, nagtitipon sa kanila upang sumugod. Ang mga kalaban na gumagamit ng golden talismans ay sumalungat, tinutokso sila bilang walang ideya na cannon fodder na tumatakbo sa kanilang mga kamatayan. Ang blade ni Venerable Yi ay umiikot pataas, nagdadala ng kanyang kapangyarihan sa Wind of Absolute Submission, na kumuha ng hugis bilang isang umaalulong na whirlwind sa harap nila. Nag-form si Mo Chen ng mga seals at sinabi kay Lin Ning na shield ang kanilang mga kaalyado sa Heavenly Crown technique na itinuro niya sa kanya. Itinaas niya ang kanyang espada at sumunod. Ang isang shield ay nag-flare, hinaranggan ang atake at pinanatili silang ligtas. Ang isang tao na huli na mag-react ay bumulalas na hindi niya narinig sa lahat. Ang boses ng system ay nag-anunsyo ng Domination Skills Activation, nagbigay gantimpala sa group ni Lining ng 300 points at itinulak ang current users total sa 1,121,615. Ang mga mata ni Zhongcheng ay umiilaw, pinupuri ang trabaho ni Lin Ning. Mula sa likod, proud na nagpaliwanag si Mo Chen na ito ang Heavenly Light Sacrificial Technique ng Dark System, isa sa kanyang ultimate moves. Umiikot si Zhongcheng nang may thumbs up, kinumpara si Elder Mo. Mapagpakumbaba na kinilala ni Mo Chen ang kapalaran ng sect leader at ang talento ni Lin Ning. Pagkatapos ay bumaba si Tung Wang, sobrang naubos upang itaas ang kanyang espada, kinakaladkad ito sa halip. Ang kanyang mukha ay namula habang naglabas siya ng isang pilit na sigaw. Sinipa siya palabas. Sa panig ni Yin Xiao, ang isang Concealment Holy Land disciple ay nagbabadi ng tip ng kanilang espada sa lupa. Tulad ng pagbigay ni Jiling Han ng isang nagulat na sigaw, hinawakan ni Zhongcheng ang kanyang ulo, hinihingi na malaman kung ano ang ginagawa nila. Ang boses ni Mo Chen ay nanginig habang nagbabala siya na masama ito. Nagpapaliwanag na lahat sila ay lumaki ng sobrang lakas ng sobrang bilis ng walang pag-a-adapt sa live combat. Si Venerable Yin Rui ay itinuro si Jiling Han na nakahiga ng nakadapa, nag-uutos ng kanyang mabilis na kamatayan bilang ang Grand Elder ng Flying Immortal Sect. Itinaas ni Venerable Yin Lei ang kanyang espada upang saktan ang kanyang likod. Nalito pa rin, sumigaw si Jiling Han sa sakit.
Sumabog ang dugo at ang mga sigaw ay umalangaw para sa senior sister G na mag-ingat, tinawag siyang Elder G. Ang mukha ni Zhongcheng ay dumilim. Umiikot si Lin Ning at Venerable Lan Ling sa pagkatakot. Sumigaw si Yin Xiao para sa kanila na huwag. Bigla, may sumigaw para sa senior sister G na mag-ingat. At ang sandali na ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig. Umubo siya ng isang makapal na bunganga ng dugo. Ang sumigaw ay ang kanyang junior brother Tai, na kumuha ng sakit sa kanyang lugar, at ang kanyang sigaw ay nagdala ng ilaw na gilid ng sakit. Nahuli niya ang tunog, umiikot ng matalim, at tinawag sa pagkabigla para kay junior brother Tai. Ang kanyang boses ay nabasag habang sumigaw siya para kay junior brother Tai. Elder Tai, ang kanyang mga tawag ay paulit-ulit sa kawalan ng walang sagot na bumabalik. Si junior brother Tai ay nahulog sa ilalim ng sakit na iyon. At habang ang bawat tingin ay naayos sa kanya, ang isa pang nakakatusok na sigaw ang naghiwalay sa hangin. Dalawang tao ang nag-jerk ang kanilang mga ulo patungo sa pinagmulan, bumulalas sa hindi paniniwala kung sino ang posibleng magiging ito sa oras na ito. Sa oras na ito si Wei Mao ito, at ang Concealment Elder ay sumalakay ng walang kaunting pag-aatubili. Ginawa si Wei Mao na dumura ng dugo bago bumagsak sa lupa, patay bago siya tumama dito. Dalawang boses ang umalangaw sa takot, tinawag ang pangalan ni Wei Mao na parang maaari siyang hilahin pabalik. Sa eksena na bumabagsak sa chaos, hinawakan ni Yin Xiao ang kanyang mahabang espada ng sobrang lakas na ang kanyang mga kamay ay nanginig, nauutol para sa lahat na tumigil sa pagkamatay. Nalock ni Zhongcheng ang kanyang panga nang walang salita. Ngunit si Mo Chen sa tabi niya ay nakatitig ng may mga mata na malawak sa hubad na takot. Nahuli ni Old Mo ang tingin na iyon at mabilis na nagtrabaho na ang mga bagay ay lumalabas na pangit, naghihinala na baka kailangan niyang kunin ang pagkahulog para dito at nagpasya na mas mabuti niyang iligtas ang kanyang sariling balat. Sa pag-iisip na iyon, nag-snap siya sa pag-form ng mga hand seals, nagpapakawala ng mind-reading technique. Dahil si Li Ning ay nakatayo pinakamalapit kay Mo Chen sa sandaling iyon, ang teknik ay naglatch sa kanya agad, iniwan ang kanyang katawan ganap sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa sandaling ang kontrol ay nalock sa, winigiwi niya ang kanyang espada diretsyo sa kaaway. At sa kapangyarihan ni Mo Chen na dumadaloy sa kanya, hindi nila ganap na maiwasan at nahulog sa ilalim ng kanyang sakit. Pinanood siya sa paggalaw, si Venerable Lan Ling ay nagsalita na talagang nabuhay siya hanggang sa pamagat ng Grand Elder. At sa ilalim ng bantay ni Zhongcheng, kahit ang sword chi lang ay hayaan siyang putulin ng mga expert sa itaas ng kanyang cultivation. Dao Pala Celestial Grade. Ito ang 7 Aperture Spirit Body. Ang kanyang assessment ay hindi huminto doon, nagpapansin na ang innate talent at foundation ni Li Ning ay maaaring tumugma sa kanya. Habang pinapanatili ni Venerable Lan Ling ang pag-size up sa kanya, ang isang tao sa malayo ay umungal na ay dadala nila ang kanilang buhay upang kunin silang lahat. Nangyayari lamang sa oras na iyon, ang dalawang junior brothers, isang mataba, isang payat, idineklara ng magkasama na gagantihan nila ang kanilang mga nahulog na fellow disciples at sinugod. Ang payat ay sumisigaw ng malakas sa pamamagitan ng umaagos na luha. Hindi siya ang nag-iisa. Ang takot ni Yin Xiao ay sumabog sa isang malakas na angle habang pinunasan niya ang kanyang mga mata, ngunit nanumpa pa rin na kung mamamatay sila, kung gayon magkagayon na, at ilista nila ang lahat. Sa apoy na iyon, ang grupo ay dumagsak pasulong na parang nagugutom na tigre sa biktima, ginawa ang kanilang mga kaaway na magpanik at sumigaw na hindi sila mananalo. Sa sandaling dumura nila iyon, kumalat sila sa paglipad. Pinanood ang kanyang mga tao na bolted, umungal si Master Yi ng mga sumpa sa kanila. Dumura na sila ay mga bastard at walang karapatan na tumakbo mula sa isang grupo ng Tianming Dao Palace basura, pagkatapos ay sinumpa sila ulit. Gayunpaman, nanatili siya sa likod, nanunood mula sa malayo. Ang system ay patuloy na nag-flash ng mga notices na ang mga followers ni Li Ning ay nagsagawa ng mahusay, nagbigay gantimpala ng 230,000 points, nagdadala sa total sa 1,351,615. Ang mga points ay patuloy na gamulong sa, at sa pagtatapos, ang score ay umabot sa 1,737,565,
iniwan siyang talagang nagulat. Nang natapos ang labanan, naglakad siya patungo sa kanila, natagpuan ang lahat na mukhang pagod. Ang babae na kinatawan ay humakbang pasulong para sa grupo, tinawag siyang sect leader, sinabi na nanalo sila, pagkatapos ay nabasag sa gitna ng pangungusap, naghihilo na patay na ang lahat. Ang mga katawan ay nakalinya ng maayos. Nanatili siyang tahimik sa site. Sumulyap si Mo Chen sa ekspresyon ni Zhongcheng, hindi naiintindihan ito ng si Little Tiger ay biglang tumalon pababa mula sa kung saan at gumuhit ng bawat mata. Ang tingin nito ay nalock sa Carnage, at humingi ito upang malaman kung bakit sobrang dami ang namatay. Ang sandali na binigkas niya iyon, sinaway si Mo Chen, tinawag itong isang sumpa na hayop at hiningi kung saan ito nagtago. Ang hayop ay sumagot agad, inaangkin na nasa itaas ito sa kalangitan, ginagabayan ng kidlat, at nawalang ito na humaharang sa mga aftershocks ng Windswift Thunder, sino pa ang gagawa nito? Pagkatapos, itinapon ang tanong ng sariling aksyon ni Mo Chen pabalik sa kanya. Nakita ang argumento na bumuo, ang galit ni Zhongcheng ay kumulo ng husto, at inutusan niya silang huminto. Pareho silang natigilan, nang inag sa katahimikan. Ang kanyang galit ay hindi kumupas, at pumunit siya sa kanila para sa pakikipaglaban sa lahat ng dako, nagpapaalala sa kanila na hinayaan niya silang pumasok sa all mechanism map upang mag-cultivate. At ito ang naging sila. Nag-flinch si Lining sa paghatol, nauutol na nakatuon lamang sila sa pagbuo ng cultivation, sword skills, at spells, hindi kailanman sa aktwal na combat. Inamin ni Mo Chen na ang sisihin ay nahulog sa kanya. Sinasabi na ang kanyang teaching plan ay may depekto. Si Zhongcheng ay nasunog lang ng mas mainit, sumisigaw na bawat tao na namatay sa labanan, sa sandaling revive, ay kailangang tumayo para sa isang buong araw at gabi ng walang paghiga, at si Elder Mo ay mangangasiwa nito sa sarili. Yumuko si Elder Mo sa utos, sumang-ayon ng paulit-ulit at nanumpa na gagawin niya ang pagbabayad puri. Bigla, na parang ang isang pag-iisip ay nag-snap lang sa lugar. Pinindot ulit ni Mo Chen ang tungkol sa ano ang nabanggit ng sect leader kanina. Ang kanyang buong frame ay nanginag, at bumulalas siya nang may pangamba na narinig niya ang salitang revive at hiningi kung ang kanyang mga tainga ay hindi nagtaksil sa kanya. Nag-twitch din si Little Tiger, ang mga noo ay nag-scrunch habang nauutol ito na palagi niyang alam na ang batang ito ay nagmamayabang ng sobra, ngunit ang pagkaladkad ng mga patay pabalik sa buhay ay itinutulak ito. Itinaas ni Zhongcheng ang isang kamay patungo kay Yin Xiao, isang streak ng asul na ilaw ang sumabog palabas. Panloob, tiningnan niya ang katotohanan na ilang tao lang ang nahulog, at nagtaka kung ang kanyang mga points ay maaaring sumaklaw sa halaga. Ang system ay nag-flash na ang reviving Yin Xiao na patay sa isang araw ay nagkakahalaga ng 3,000 points. Sinuri ni Zhongcheng ang notice, ang mga mata ay lumilipad ng malawak sa kung gaano kamura ito. Pagtatakaang nag-spark sa kanya, naramdaman niya ang kanyang energy na dumagsa at ibinigay ito sa revival. Ang katawan ni Yin Xiao ay lumutang pataas, naligo sa asul na radiance na parang isang bagay na wala sa isang milagro. Kinumpirma ng system ang tagumpay sa points ngayon sa 1,734,565. Talaga siyang nag-steer mula sa kamatayan. Ang mga eyelids ay nag-flutter ang bukas habang tinanong niya sa pagkabigla kung hindi ba siya pinatay. Pinanood siyang bumalik para sa totoo, ang panga ni Mo Chen ay halos tumama sa lupa. Parehong si Mo Chen at ang Little Tiger ay umikot ng map atla, bumulalas sa takot na talaga siyang bumalik mula sa patay. Sumugod si Jiling Han at dinurog siya sa isang yakap, umiiyak sa kanyang pangalan. Saksihan ito ng una, ang dibdib ni Venerable Lan Ling ay humigpit sa kawalan ng kapayapaan, at kahit si Immortal Mo Chen ay nakatayo ng natigilan. Patunay na sa Immortal Realm, ang resurrection ay malapit sa imposible. Ang tanong ng pinagmulan ni Zhongcheng ay nasunog ng mas matalim. Si Yin Xiao ay hindi ang nag-iisa. Ang iba ay nag-steer pabalik sa buhay habang ang system ay kumikislap na ang reviving ilang fake Xian sect disciples, lahat patay sa isang araw, ay nagkakahalaga ng 25,000 points, nag-iwan ng 1,709,565. Tumalon sila sa bawat isa sa mga braso, ang mga boses ay nag-o-overlap, pagkamangha, kasiyahan,
hindi paniniwala, at kaluwagan ang bumagsak palabas, nanunumpa na naisip nila na ang labanan ay tapos na para sa kabutihan.